Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mr. William Senita, ang Filipino teacher ng San Roque National High School. So, andito po kami mag-research po para po sa aming capstone na pinamagatang po role-playing game, which is ano po siya. Gagawa po kami ng laro tungkol po sa Ibong Adarna. So, ito po yung tanong. Ate, tanong mo na. Bali sir, tanong ko po, does the school provide Ibong Adarna books for students or do they need to buy them? Bali sa school namin, meron kaming library, meron naman doon mga ibong Adarna. Pero, pag kulang yung pieces ng libro ng ibong Adarna, nagpo-provide din yung yung mga bata. Then, tutulungan sila ng mga teacher nila para doon sa sa assignment nila regarding dun sa ibong Adarna. Thank you po sir. Sir, second question ko po, ano po yung mga conflict na na-encounter nyo pag dinidiscuss nyo po yung story? Paano nyo po siya binivisualize dun sa mga students, yung mga bawat scene po? So far after ng pandemic, ang bata bumaba ang kanilang reading comprehension. Tamad ang bata magbasa. Gusto ng bata na ang ibong Adarna pinapanood sa video. Tamad silang hindi sila mahusay sa pagbabasa. In short, madali silang mainip. Bali mainipin na po. Mm-mm. Sige, thank you po sir. Bali sa third question namin sir, ano po ba kaya mga materials na parang kailangan niyo po sir pagka magtuturo kayo ng Ibong Adarna? Parang may mga gumagamit po ba kayo? Mga any parang visual aid po sir? Kasi ang ibong Adarna is grade 7, di ba? So, visually aid po sila. So, ibig sabihin dapat madrawing, merong mga madrawing, the same time, ngayon kasi ang bata, nakadepende sila sa mga video lesson. Actually, lang ibong Adarna ngayon, hindi katulad ng panahon namin na ang haba-haba ng babasahin. Pero ngayon ang ibong Adarna kasi ay maiksi na lang siya para siyang booklet na lang. Pero kailangan din sa booklet na yon maraming drawing, naintindihan ng bata ang drawing, then na ipapaliwanag ng teacher na mabuti kung ano yung nilalaman ng ibong Adarna. Kasi nga, katulad sinabi ko kanina, maiksi na ang reading comprehension ng generation ngayon ng mga estudyante. Bukod pa dun sir, may mga videos pa po ba or movies or digital presentation na ginagamit yung mga students po? Parang alternative po, lalo na wala po, yung iba po mga walang libro. Or kung lahat po ba nakakapag-occupied po ng books? Actually, ang books kasi ngayon, nasa cellphone na. Then, e-book na po, ganon. E-book na ang ginagamit ng mga bata. Bibihira na lang sa mga bata ang talagang makikita mo na magbubuklat ng ibong Adarna. Bihira na lang. Pero ang school kasi namin, every floor, meron kami mga reading materials kasi binalik ng DepEd yung reading comprehension. Binalik ng DepEd yung pagbabasa sa mga bata. Kaya nga every Friday, meron kaming catch-up Friday. Then, pag ang bata hindi mabasa ng libro, kailangan susundan mo siya ng video lesson. Pero yung video lesson dapat hindi ganun katagal. Ang ano kasi ng bata sa video lesson, pag 30 minutes na naboboard yung bata. Kailangan yung video lesson tatagal lang siya ng 15 minutes. Ganun po. Ganun na po pala. Maigsi na talaga yung panang. Sir, sige. Another question po, sir. After the discussion po, do you provide activities regarding po sa topic? Usually kasi ngayon ng mga bata, ang teacher kasi ngayon is facilitator na lang. Ipapaliwanag mo na lang yung direction and then more on activities na lang ang bata ngayon. Then, siyempre hindi mawawala ang quizzes. Mahalaga ang quizzes. And sir, sa tingin niyo po, why do we need to study the story of Ibong Adarna?
kailangan yung kasi kultura natin yun, hindi puwedeng mawala ang kuwento noong unang panahon. Katulad namin dumaan kami sa Ibong Adarna, so natuto kaming magbuod ng mga kuwento. Kasi ang Ibong Adarna puwede mo siyang i-relate sa buhay natin. Kailangan bilang isang tao, nabubuod mo kung ano yung mga pinagagawa mo sa buhay mo. Hindi puwedeng dumadaloy lang siya na hindi mo nalalaman kung ano yung lesson. Kaya dapat ang Ibong Adarna hindi siya nawawala. Kahit naman yung ibang libro, hindi pa rin siya dapat nawawala. Kahit na modern na tayo, kahit na nasa panahon na tayo ng digital, yun nga lang dapat sasabay ang Ibong Adarna sa mga video presentation. Kasi nung panahon namin, libro lang kami, wala kaming video presentation. Dahil nga digital tayo, kailangan natin ng video presentation. Pag wala yun, naboboard ang bata. Sir, thank you. Next po na question. Gumagamit po ba kayo ng any key events from the story para matulungan yung mga students natin na maintindihan yung flow ng story po? Yes, meron kaming bulletin board sa school namin na kapag may mga event na connected sa Ibong Adarna, nilalagay namin sa bulletin board. Kasi ang bulletin board ay mahalaga yun sa mga bata kasi magsisilbi siyang ang bulletin board kasi magsisilbi siyang pangungusap sa bata kahit nakapaskil lang siya. Mahalaga din yun kasi ang events marami namang events sa Ibong Adarna na pwede mo i-connect sa totoong buhay. Okay, thank you, sir. Aside from that, sir, ano po yung mga pinaka-assessment na ginagamit nyo to help students to fully understand each chapter of Ibang Adarna? Meron po bang games or any group activities that students can do, get more involved in the discussion po? Actually, dapat sa loob ng classroom, pinapairal ang multiple intelligence. Kasi pag nagpagawa kami ng activities sa Ibong Adarna, depende sa kung ano yung talento ng bata. Kung magaling siya mag-drawing, i-drawing niya ang Ibong Adarna. Kung magaling siya magsalita, gumawa siya ng essay. Kung ano mang talento na meron ng bata, yun ang pinagagawa namin sa loob ng classroom kasi naniniwala pa rin kami na ang bawat bata sa loob ng classroom ay iba-iba ng kakayahan. Hindi pwedeng lahat yan matalino, hindi pwedeng lahat ay hindi matalino. Lahat, kaya hanggang ngayon, ginagamitan namin ng multiple intelligence kasi doon yung bata maiengganyo. Kapag halimbawa, ikaw magaling ka mag-drawing, di-drawing mo yung Ibong Adarna. So, mamomotivate ka kasi ito yung talento mo. Hindi mo pwedeng ipilit yung activity na hindi naman akma doon sa kakayahan ng bata. Okay, thank you, sir. Next question po. Ano po yung mga indicators na ginagamit nyo po to evaluate yung effectiveness ng game sa pagtuturo ng Ibong Adarna? Actually, ang indicators dito, usually mga yung dula-dulaan. Yun yung kadalasan na nila, na mga indication na dapat na gawin. Okay, sir. Okay. As a teacher po, are you open po ba sa idea of having a game like yung pinapropose po naming Aki, 3D Magical Quest of Ibong Adarna role-playing game, sir? Oo, kasi na tayo digital na tayo Kailangan talaga dahil nga mahina na yung reading comprehension ng bata. So kailangan talaga niyang sasabayan natin ng digital role playing. Doon ang bata naiengganyo sa mga lalo grade 7 more on yan yung mga marami mga sa video, yung mga iba't ibang mga games na makikita sa loob ng sa loob ng discussion ng isang teacher. Yes, sir. Thank you po. Ano yung 3D Magical Quest? Yun po yung title po ng system na gagawin namin, sir. Actually, sir, yung Ibong Adarna, sir, ilalagay natin siya into role-playing game, which is sir, online. Usually po kasi naisip namin, kagaya po ng sabi niyo kanina, yung mga grade 7 students mostly like to play on any devices po.
Kaya naisip po namin if aside from yung native way ng pagtuturo, what if ilagay na lang natin yung laro into something na interested yung mga bata. Like, marami pong kabataan ngayon na mas nahuhumaling maglaro through their gadgets. So, inilagay po namin yung Ibong Adarna story dun po sa laro na gagawin namin para po mas matutukan po nila yung story po ng Ibong Adarna. Aside from that sir, hindi lang siya story ng Ibong Adarna like what you said kanina. Siyempre pag nag-i-implement po kayo may mga quizzes ganun po. Meron po every chapters po nung story namin. Meron po siya after matapos yung chapter, magkakaroon po ng quizzes, assessment doon po sa students sir. Agree ako diyan sa sinasabi mo kasi yan na yung yung 3D magical quest na sinasabi sa mga yan yung modern na pagtuturo ngayon. Yes sir. Kailangan namin na lumayo ng konti sa traditional and then nasa harapan na namin ng totoong buhay yung 3D or yung mga makabagong ngayon. Pero siyempre hindi mo pa rin pwedeng ihiwalay ang traditional at dapat yung traditional 30% na lang yun, 70% na lang yung mga makabago ngayong technology katulad ng ginagawa niya. Agree ako doon kasi Yes sir. yung bata magigising maani sila yung mamomotivate nyo. Opo. Actually sir, hindi pa mawawala yung native way. Actually yung story po mismo ng Ibong Adarna wala pang babaguhin. Oo. Kung ano po yung tinuro, yun po yung ilalagay natin dun sa Magical Quest, yung 3D role playing po. So, like you said po, yung 70% nun, magfo-focus lang sa game po. Animations, mga ganyan po. Which is mas ma-attract yung mga students at ma-excite silang aralin, ano ba yung next chapter? Ay, kailangan ko tapusin yung next chapter para makita ko ano yung mangyari sa next chapter. Parang mas ma-engage po sila dun sa sa mismong story ng Ibong Adarna. Parang yung ngayon, di ba, yung mga games, nakita niyo yung mga games ngayon na nilalaro ng mga bata, doon ka susunod, ganon. Yes, sir. Oo, tama yun. Kasi, pero mas, sir, educational po yung, hindi po yung mostly na laro ngayon na nakikita natin na may bad effects sa mga kabataan. Ito po, yung ginawa nating system, sir, is magbe-benefit yung student. Hindi lang po yung student, siyempre po, pati din po yung mga teachers po. Kasi mas malilesen yung time. Aside from malilesen yung time, mas matutulungan sila na mas ipaintindi ng maayos yung story po ng Ibong Adarna. Tama yan, maganda yan. Tapos, huwag yung iwawala yung Filipino values sa pinakadulo. Ayun po sir, every chapter po meron po tayong moral lessons na ilalagay doon. Kung ano po yung moral lesson na nakuha nila, yung ano po yung na-pick up nilang moral lesson, every chapters. Ayun po. Oo. At saka sir, last question, okay lang po ba sir? Last question. Walang problema. As a teacher po, how will you address any potential challenges after implementing the story of Ibong Adarna? To a mobile game. Bali, una, as a teacher, siyempre, less talk kami noon. Nagle-less kami ng talk, konting discussion lang kami kasi more on, nakapokus naman din sa mobile games, ng Ibong Adarna. Then, ang bata, bali, yung isip ng bata, mas maiengganyo, mas mai-enhance kasi exciting nga yung gagawin nila. Diba? Exciting yun kasi, wow, ang ganda namang Ibong Adarna. Yung nasa libro na nakita namin, binigyang buhay in a modern times ngayon. Mababawasan kami ng trabaho. I mean to say, hindi kami masyadong kuda ng kuda, salita ng salita, dahil dyan sa gagawin yung mobile game. So, pabor yun sa akin, sa teacher.